Once again, maayong gabi sa tanan. Last Sunday, I have shared about preparation. The importance of being prepared matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Tungod kay, as I said, no, nga ang tao nga dili magpreparar sa iyang kinabuhi o dili mangandam, usa kini ka tawo nga danghag, di ba? Kita nangandam ta for what's to come sa atong kinabuhi. Kanunay ta mangandam kung aron kung unsa ang moabot sa atong kinabuhi, we will be ready for it. Mga ginikanan, you have invested education para sa inyong mga anak kay gusto ninyo nga maandam sila sa ilang kaugmaon. Di ba? But sometimes dili matuman ang inyong gusto tungod kay napakyas mo sa pagpangandam, kundili ang inyong anak ng inyong giandam, wala usab nangandam para sa iyang kaugmaon. And tonight, one of the things that we need to prepare is, I've shared also last Sunday nga ang atong andamon, ang atong Kristohanong kinabuhi. And part of that Christian life is ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kana kinahanglan nato nga pangandaman na. What characterizes a meaningful life? Unsa nga butang nga makaingon gid ta nga ang kinabuhi ing ani ka mahinungdanon, ing ani ka bililhon, no? How can we say nga ang atong kinabuhi mahinungdanon? Okay? It is a life spent in service of God and to our fellow men. Makaingon lang ta nga ang atong kinabuhi meaningful or mahinungdanon kung ato ning gigamit sa pag-alagad sa Ginoo sa atong isig katawo. Amen? Okay? God brought us into the world not to be served, but to serve. Gihimo ta sa Dios niini nga kalibutan, dili aron alagaran, kundi mag-alagad. Amen? That's the purpose of us. When God created Adam, okay, iyang hatagan si Adan og otoridad og pagmando sa tanan nga mga binuhat. Okay? But the purpose of that is aron dili maghari-hari si Adan. Kundi God wants Adam to serve his creation. Okay? Gusto sa Dios, okay, nga si Adan iyang alagaran ang binuhat sa Dios. Kay ngano man, because Adam himself is a creation of God. Okay? So kita pod, how much more kita? Gihimo ta sa Dios to serve Him and others og dili aron nga kita hinuoy alagaran. Sugot mo, ang bato may mo alagad ninyo. Sugot mo, ang mga tanom may mag-serve dire. Sugot mo, ang mga baboy, ang mga baka mo ay magwali, magmisa diya. Sugot mo. Dili, di ba? Kita na noon, okay? We will use the creation of God to serve God better. Gamito nato ang gihimo sa Dios aron alagaran ang Dios sa labaw pa, okay, nga kaya natong mahimo. Okay? To enhance our service for Him. But nevertheless, we have to serve so that we can continue the life of service of Jesus. Kada usa nato gitawag ta sa pag-alagad sa Ginoo. Kay nganuman, mao man ni ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay? Pataas kamot kinsay sumusunod ni Kristo dire. Kinsay nagsunod ni Kristo dire. Pataas kamot. Very good. Abi na kung walay pataas ba. Kay kanang di magpataas, murag sayawa gid mo paingon ba. No? Kitang tanan nagsunod ta kang Kristo, mo nang gitawag ta nga mga Kristohanon, di ba? Kay nagsunod man ta ni Kristo. Mao gyud na sa politicians good gihapon good. Mga kung sa, di ba, sa past election 2 years ago, mga kakampinks. So kanang mga kakampinks mo na mga gasuporta ni Leni Robredo, di ba? Napot ang mga katong mga supporters ni BBM o napot sila mga pangalan. Di ba sa eskwelahan, kanang example, kanang mag-eskwela ka sa Christ the King, ang tawag sa mga estudyante sa Christ the King, unsa man?
Siyans. Ba mo siguro na, kung taga GCC ka, GCCians. Na kung taga GI ka, GIans. Usap na, so, libog mo na. Aka GICC maguna siya, di ba? So, nga na siya, na ay branding. So, kita usab, ang atong brand is Kristohanon. Ha? Dili ka Samsung, Oppo, unsa pa na diha nga mga bukot-bukot nga mga brand. Ha? Di po ka class A, imitation, dili. Binuhat ka sa Ginoo, original. Okay? So, tungod kay Kristohanon ta, nagsunod ta kang Kristo, o kung nagsunod ta kang Kristo, buot pasabot nga dili lisod sa ato ang pagpangalagad. Amen? Dili sakit sa atong buot nga mga lagad. Okay? Dili sakit sa atong kabubuton nga kanang ang atong kinabuhi magserbisyo ta sa uban. Okay? But what does it require? Unsa may gikinahanglan aron matawag ka nga tinuod nga alagad? Unsa may gikinahanglan? Humility. Pagpaubos. Aron nga matawag ka nga tinuod ka nga alagad or nangalagad. Okay? I'm not saying nga alagad nga, when you say pag-ingog alagad, automatic simbahan, whether estudyante ka, trabahante ka, politiko ka, clergy, minister. Okay? Aron nga matawag ka nga tinuray nga alagad ni Kristo, you need humility, pagpaubos. Okay? Kay maura ni ang pamaagi aron nga ma-align ka sa pagpangalagad ni Kristo. Kay daghan kayo nag-alagad karon nga panahon nga walay humility sa ilang kasing-kasing. Okay? Na ay mga tao nga tigpakaron ignon nga nag-alagad kuno, pero ang kasing-kasing dili humble, hambog. Ha? Nakuha ninyo? And dili man nato gi-generalize, pero ang classic example ani ang mga politiko. During the time of Jesus, naanay mga politiko, og puro mga bulala gini sila. Mga bulastog gini mga politiko. Even the time of Jesus, galing lang kay ang politiko ato nga time, lakip ang mga tao sa simbahan. Ang mga high priests. Okay? But in our time today, okay, I salute those public servants nga tinuod gyud nga adunay kasing-kasing sa pag-alagad. Dili lang kwarta ang tuyo ba? Man akong giingon nga daghan karon tigpa karon ingnon nga mag-alagad kuno pero walay humility sa ilang kasing-kasing. Ngano man, maay lang sa pagpangampanya bula-bula, pak ko kumudaog ko, ana ipa-aircon ako ang highway, ana kumudaog ko kana tagsa-tagsa ka balay diri sa Gahob, ako tagaan og Jollibee kada adlaw. Ni daog. Wa nahuman na lang ang termino, why nahimo? Okay? Decoration ra ang pangalan di sa kuan, di sa barangay, di sa syudad. May butang yang ngalan dito sa minteryo. Kay aron nga managhan mo ng ngalan sa minteryo. Ano man, there's no humility. Okay? Naapoy uban nga panahon sa election. Wala kayo. Kung ako inyong butaran, sigurado ang inyong kaugmaon. Jesus, sigurado ang kaugmaon. Pero wala ginahimo, di ba? But do we have humility to serve? Labi na kita diri sa simbahan. Do we have humility when we serve? Ha? Mga ministers, clergy, do we have humility when we serve? Every time nga muhimo ta sa atong pagserbisyo, Wednesday or Sunday, naabay humility sa atong kasing-kasing. Okay? Sometimes we serve because we want to look good in the eyes of our fellow men. Usahay mag-alagad ta sa Ginoo aron nga nindot kay tatanawon sa ubang tao. Ha? Mag-alagad ta sa Ginoo usahay aron nga ignon pod nga nag-alagad gid ta. Okay? Mosulod kog kuan. Mosulod kog akulit kay nadiha ang mga gwapo. Kay aron pod nga matawag ko gwapo pod. Ano ba? Mosulod kog dance kay aron nga kuan pod.
aron nga sabay-sabay pud ko nila permi. No? Sulod kog banda kay aron nga ma-flex gini akong nindot nga tingog. Akong maayo kay nga talento sa instrumento. And this is a very common nga trap sa ato nga nag-alagad. Whether you're a public servant or you are served in the church or not. Okay? Sometimes gusto nato nga daygon ta. Gusto nato daygon ta sa atong pagpangalagad. Sometimes mangita ta sa appreciation sa uban. Unya pag di nato makita or wala gid tay makita, magmahay-mahay dayon ta. Dugay na ko nag-alagad diri pero wa gyud naka-appreciate sa akong gihimo. Mahay-mahay dayon ta. Basahon na to ang Luke chapter 17. Okay? Luke chapter 17 verse 9. Unsay giingon ni Ginoong Kristo? Ingon siya, ang usa ka sulugoon dili angayang pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Hala. Si Ginoong Kristo nagsulti. Insa nga ang usa kuno ka sulugoon dili angayan pasalamatan tungod sa sugo nga iyang gituman. But why is it sometimes nga mangita man ta og appreciation? Nganong mangita man gid ta og kanang gratitude gikan sa uban. Nganong gusto man gid ta nga ma-recognize. Kung magtuon mo og psychology, according to Abraham Maslow, okay? Nana siya triangle nga model gitawag nga hierarchy of needs sa tao kuno. Okay? Ang pinakataas ana is self-actualization. But pasabot ko ang tao natural gid sa ato nga mangita. Okay? Mangita og response gikan sa uban. Natural sa ato ataw nga mangita ta og appreciation gikan sa uban. Tuyoon nato o sa dili naa gid na sa ato. Okay? Pakpakisad ko ba kay nindot kay akong pag-serve ganina, nindot kay akong pagsayaw ganina. Natural na. But, pero tungod kay Kristohanon man ta, dili ta angay magpadala sa atong tawhanon nga gipangita. Okay? Dili ta angayan nga magpadala sa atong emosyon. Dugay na kay ko diri pero maskin isa ka tawo sa CCR wa ginisulti na ako nga kuan. Nindot kay mo pag-serve, may ka mo sayaw, may ka mo kanta, may pagmuundang na lang ko. Diba? Pero tungod kay Kristohanon ta, dili ta magpadalaan ng mga butanga. Dapat mulabaw ta, ana, ato nang i-overcome. Ngano man, kay ang sikreto sa tinuod nga pagpangalagad, humility gyud. Amen? Pagpaubos. When you say pagpaubos, ayaw huna-hunaa ang imong kaugalingon nga mas labaw pa ka sa uban. Okay? Let's go to Philippians. Ito sa Filipos. St. Paul defined kung unsa ang humility. Okay? Philippians, I think chapter 4, masiguro na siya. English. Tatag English. Ingon si St. Paul, no? Ephesians chapter 4, verse 1 and 2. I, therefore, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Motubag ko na ta sa atong tawag in all humility. Uban sa tanang pagpaubos. Kinsa niyo diri ang wala gitawag sa Ginoo? So kitawag gyud mo sa Ginoo.
So kung gitawag ta sa Ginoo mag-alagad sa iyaha, then first and foremost kita nga mga Kristohanon kitay manguna sa pag-alagad sa uban ang mapaobsanon nga kasing-kasing. Amen. Kitay manguna anak, kita ang modelo. But sometimes mas maay pa ang kalibutan dana kaysa sa mga tao sa kahayag. Pabita ingon si Kristo nga ang mga anak kuno sa kalibutan, mas maayo pa kaysa sa mga anak sa kahayag. Because sometimes we do not follow the principle of God. Okay? Humility. We oftentimes want to serve the poor and underprivileged because we want to look good in the eyes of Jesus. Di ba? Usahay kanang mga outreach, kanang mga mission works. Usahay na yung mga tao nga mo participate anak ng mga buluhaton aron nga makita sa kamera, ma-post din dito sa CEC Mindanao nga nag-appeal ko nuhay. Pero gisingisi pa dito na, siyempre, mission work God. Samot nang nabilo dito mo mag-mission sa mga pobre kaayo, mga underprivileged, mga hugaw. So one time katong I think that was 2017. Giuban ko ni Bishop dito sa Tukuran nga nag-youth camp ang mga youth dito sa Tukuran sa Zamboanga del Sur. And nasayod ta nga kana nga area dia kuan gina dia looy kina. Okay? Na nag-apil dito sa youth camp. Mga bata nga mga nagtambisay ang sipon, unya nagakos-gakos na ako, ana ba? Nagtambisay ka lang, niburot ang nagkinig katawa bitaw, niburot ang sipon, pak nagakos dayon. Ana, kuya. Ang uban sa ato pag ingana pag naikuan dindot, pag nay makakita ang isingisi pero pag guman, virus, amang alcohol. Kuy, arti kita. Kanang sa Tagalog bitaw nga kanang pakitang tao lang bitaw. No? But we are called to serve the least, the lost, and the lonely. Gitawag ta aron sa pag-alagad sa labing ubos, no? Sa mga nag-inusara. Okay? Ug sa mga nawala. Mo na mission nato sa CEC. Okay? But timan-an nato ni, we cannot fool Jesus. Dili nato mailad ang Ginoo. Amen? Bisan pag kung imong intention nga nag-alagad ka sa Ginoo, no? Dili maayo. Unya mingon ka nga, ako ra bitaw nakabalo. Asa ikaw ra nakabalo? Kani di ay, wa ni kabalo ni. Unsay giingon sa Sirak, ang mata kuno sa Ginoo sama kuno sa utong tutok. Kita na mo anang kwan? Kita na mo kanang adlaw nga inig udtong tutok, di ba? Taas kayo unya init gigayo. Ingana ang mata sa Ginoo kuno. Ang mata sa Dios sama sa adlaw nga nagatutok kuno sa udto. Kita sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Ha? Ang Ginoo wala nagtan-aw sa imong naong, wala nagtan-aw sa imuhang unsa pa na diha, physical nimo nga mga aspeto sa imong pagpangalagad, nagtan-aw ang Ginoo diri sa imong kasing-kasing. Kung nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga naay garbo, ang imong tumong sa pagpangalagad aron lang nga musikat ka, okay? Expect consequences. O atong timan-an that there are two kinds of consequences niini nga kalibutan. Na ay maayo nga consequence, na po'y daotan nga consequence. So, syempre, kung dili maayo ang motibo sa imong kasing-kasing, yung pag-expect nga maayo ang consequence nga moabot sa imo. Di ba? Pero kung ang imong kasing-kasing nga nag-alagad ka, okay? Sa Ginoo, nag-alagad ka sa Ginoo, pure, putli, o tinuoray gyud ang imong pagpangalagad kay gusto nimo nga mahimaya ang Ginoo, expect consequences. Good consequences sa imong kinabuhi. Okay? Ug maunta na dapat ang ato ang paningkamutan, no? We can never fool God and we cannot hide from Him the true intent of our service. Isad pag mailad, pwede nimo imong leader sa ministry mailad nimo.
Ngano ni sulod kas ministry? Ha? Mailad di mo ang mga dikon, mga pare, si bishop, mailad di mo ngano nangalagad kas Ginoo. Pero di gid mo mailad ang Ginoo. Timan ina. Kay ngano man, muguwa gid na ang bunga sa imong kasing-kasing pinaagi sa imong kinabuhi. Jesus said, you will know them by its fruit. Mahibaluan nimo sila pinaagi sa imong bunga. Ngano man, kay ang tao nga walay humility sa pagpangalagad, first and foremost, ang batasan ana, ang iyang hunahuna ana, nga dapat ako na po'y sikat karon. Dapat ako'y manguna karon. Dapat ako'y mag-lead sa banda karon kay para makita sad nila nga kuan kay sige lang na balik-balik na si Aldin o si Jolimi, sige ako na sad. Ha? Dapat ako na po mag-cross karon kay sige lang sila cross dia balik-balik. Ipanglansang na po da sila sa cross. Ako na po magbit-bit sa cross. Kay aron ang mga tao sa ako na po mubaw. Kabalo ba mo nga mao na pinakanindot kay sa tanan nga mga assignment sa Acolyte usa na sa pinakanindot kana magbit-bit og cross mo na ilugan sa mga Acolyte. Kano man pag iniglabay gud sa cross mubaw gud ta, di ba? Mubaw biya ta. Ha? Kung iniglabay sa cross na ang nagbitbit sa cross, iba kaniadtong panahon, ilugan na mo na. Ako na sa cross, ako na sa cross. Pulihin niyo na, Pwede mo puli po. Di ba? Ako na po'y magkuan. Ako na po'y mag-cameraman kay aron po nga makita nila nga maayagid ko nga mo anggol-anggol. Sus, kayo. Di ba? Makita nimo pinaagi sa bunga. Mao na ang attitude sa usa ka tawo nga walay humility. Pero kung alagad ka sa Ginoo niya na kay humility, dili magmatter nimo kung unsa ka diha. Amen. Di ka magmatter kung ang imong ministry tighinlo sa CR, ang imong ministry tigpanilhig di sa gawas. Di ka magmatter ana kay ang imong hunahuna nga kining butanga bisag ing-ani lang ni pero ako ning gihimo para sa Ginoo. Amen. Di ka maghunahuna nga dito ko dapat sa mga dinagko nga ministry aron nga in ko permi, di ba? Aron nga sabay ko sa uso. Dili man ipo usuhay. Di ba? Dito ko permi dikit-dikit sa mga pari kay aron nga matakdan pug ko nila. Matakdan mo sa among ubo. Para kamo na po'y ubohon. Di ba? You know them by its fruit. That's why this is the thing nga kinahanglan natong hinumduman. When we serve God, God will surely reward us. Amen. Ayun na mo paghunahuna nga kung mangalagad ko sa Ginoo na kay reward ay ko'y Ginoo ko. Ayun naghunahuna kay sama ra gud na nga kung magtrabaho ka, angayan gid ka swelduhan. Angayan gid ka bayaran. Father, nagtrabaho man ko simbahan, pero nganong gitiway man lagi tubi. Sabi ng Biblia, okay? Nga, ang magbubuhat, kinahanglan nga, swelduhan, kuno sa iyang gitrabaho. Ay kung mag-alagad ta sa Ginoo, sigurado naman atong reward. Okay? Amen ba mo ana? Ayaw mo sayangis nga, nag-alagad mo sa Ginoo, okay? Nga nahimo mong minister ni ini nga simbahan, nahimo kang clergy ani nga simbahan, kasi mangita ta sa reward. Pero ang problema lagi kay gutom kita sa reward. Gutom kita sa reward ba? At ang reward po datong giapas. Ang mag-alagad ko sa Ginoo kay ingon si Father nga nako ni reward. Na ang reward ra ba nga nasa atong hunahuna kay ana? Ana ra ba nasa atong hunahuna? Daw bi kung anaon kas Ginoo. Ang sunod sa anak na sunod. Ha? Ayaw mo kabalak ka. Ako, pabalik-balik, gan ako nga testimony. Ako gi-give up akong 30,000 nga bulan nga trabaho sa una aron mag full time sa Ginoo. Pero karon mas makaingon gid ko nga mas dato pa ko kumpara sa una. Ano man? Because God is a rewarder. Okay? And God especially rewards those people
Nga wala lang mangita niya, kundi nag-alagad kaniya sa tinuoray. Amen? Hey, amen. Mga ministers, wala usahay maka-experience mo mga difficulty sa inyong kinabuhi. I-check inyong pagpangalagad sa Ginoo. Ha? Tanaw, so siya yung galingon ba? Ang akong pagpangalagad sa Ginoo, ako bang gipasagdan? Nagpaluya-luya ba ko? Wanang usahay nga di ninyo ka-enjoy ang reward, okay? Sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, waman po din tarong ang pagpangalagad ninyo. Wa mo nag-faithful, absinot kang dako. Kundi manggaling ka absinot, sige kalit. Unya kusog ka mga grasya sa Ginoo. Ang grasya nga intended para sa imo naa na. All you have to do is do your part. Ang imo lang angay buhaton nga imong buhaton, okay? Kung unsay angayan imong buhaton sa imong pagpangalagad. Di na kinahanglan nga magpinitinsa ka pa diha, na magbunal-bunal ka pa sa imong likod, no? Magluhod-luhod og 5 ka oras aron dunggon sa imong pag-ampo sa Ginoo. So siya imong kaugalingon kay ang tubag anak imong pag-ampo narapod sa imo. Check your heart. Ug labaw sa tanan, ayaw gyud itugot nga ang garbo mosulod sa imong kasing-kasing kung mag-alagad ka sa Ginoo. Kay pag mudako ganin imong ulo, and hawd-hawd na dayon ka, pagbantay kay ang Ginoo dili ra bagid ganahan sa tawo nga mapahitas-on. Unsay giingon sa Biblia, gikasilagan kuno ang tawo mapahitas-on, pero gihatagan og grasya sa Dios ang mapainobsanon. Kung kinsa ka to magpataas, unsa man, ipaubos. Kung kinsa ka to magpaubos, under ade joke. Kung kinsa ka to magpaubos, ipataas. No? That's why timanin ninyo, ang pinakauna nga sala, garbo. Ha? Father, di ba ang unang sala kay si Iba man? Dili kaya ang gikaon ng apple, Ginoo. Dili in taon to apple. Ha? Dili walay nakasayod kung unsa to nga prutas. Ha? Ang sala, kabalo mo sa sala ni Iba? Ang iyahang garbo. Kay giignan siya nga ayaw na kauna ang bungaan nga kahoy. Pero tungod sa iyang garbo nga gusto gid siya nga makabalo kung unsa gyud ang pangunahuna sa Ginoo. Mao nang nisupak siya sa Ginoo. Ikaduha na dayon tong iyang pagsupak. Okay? But ang ugat sa tanan nga sala niini nga kalibutan, garbo. Nganong mangawat man ang usa ka tawo tungod sa iyang garbo nga gusto niya og dagan kwarta, mao nang mangawat. Nakuha ninyo? Nganong mang mupatay ang tawo tungod sa iyang garbo anak nga tawo, okay? Tungod kay natandog ang iyang garbo, mao nang patyon niya ang yang kauban nga tao. Beware of pride. Kay aside nga ang pride mubula, ha? Aside ang pride nga mubula bin ang pride nga sabon, di ba? Kung imong kaunon ang pride, mahilo ka na. Tistigin nagtulon ng pride nga sabon, di ba? Mahilo mo. Mao gyud po na ang pride nga sala. Mahilo ka. Unya naana din kay kaugalingon nga kalibutan nga ang imong tan-aw sa imong kaugalingon nga walay makalupig nimo. Ako ang hari, ako ang busing, walay magbuot nako. Ing anak na dayon. Pagbantay mo. Ha? Og kinsay prone kasagara sa maong pride. Kaning mga tao nga nakaangat na sa kinabuhi, kaning mga tao nga taod-taod na nga nag-alagad. Kay ngano, unsay gitudlo sa kalibutan sa atoa? With more experience equals more knowledge. Kung kinsa tong dagang experience sa kinabuhi, no? Maotoy dagan og kahibalo. Okay? Og usahay tungod kay nakaon ka sa imong experience pod nimo, mo nang malimot ka nga magpaubos. Mabitaw nga
Niingon sa giingon ni Jose Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa kaniyang pinanggalingan, unsa man, ay libat. Libat, dili. Unsa man, ay mas masahol pa, sa to, tama ba? Ay mas mabaho pa day, ay mas mabaho pa sa malansang isda. Hindi lahi mo ba na siya? Ambot nagsagol-sagol na siguro. Hindi makarating sa paroonan. Kana day sakto. Di na mao. Lahi siguro to nga Rizal akong nailhan. Katotong Rizal nga taga South Korea. Nasayod ba mo? Nga si Rizal taga Korean gina si Rizal? Rizal Park. Unsa nang park? Di ba Korean ng apelyido? Korean as Rizal. Rizal Park. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi daw makarating sa kanyang paroroonan. Paroroonan, tama day. Ngayon abot makong isda, Di ba? Panihapon na pa din. Tinuod gid na. Usahay di na ta kabalog tan-aw nga kung asa ta nagsugod. Mao nang usahay makahawd-hawd bitaw ta. Namsay blastog kita ba? No? Nato before sa Akulite sa una. Hawd kayo. Ay pagbuot kay mas magulang ra ba ko nimo? Dugay na ra ba ko? Dunggan ako ba? Niko, ay paghawd-hawd. Kay bisan og kanang bag-o na imong gitudloan, pero ang saging sa Biblia, pulihan gigas Ginoo kay nganong hawd-hawd naman ka. Wa ka kabalo kanang imong ignan-ignan nimo man ni sunod presidente sa Pilipinas na moto pang Duterte ba ings Duterte nga ako high school graduate lang ako. Ito mga kasamahan ko, mga general, mga valedictorian. Pero tignan mo ang buhay. Silang lahat ngayon mga empleyado ko. Kulba ka Duterte, no? Sa kani mga tawana, mga college graduate, mga general. Ako, high school graduate ra. Pero tanawa ang kinabuhi. Tanawa karon. Kani sila. Mga college graduate, mga general, mga valedictorian, cum laude. Pero ako, mga trabahante. Di ba? Isakto sa Duterte ba? Ngayon gitawag nga kanang gulong ng palad ko, no? Wheel of Fortune, or Wheel of Fortune siguro na siya. Nga, ang buhay ko, no, ang kinabuhi, usahay na sa ibabaw, kasama mas ligid, nagtuyok ba, usahay na sa ilalom. Tinuod yun na, ayaw yun pag hawd-hawd, kay wak kakabalo, inigsunod ni mong mata ni mo, basin ikaw na ang tabangunon, imbis nga ikaw untay mo tabang. Ikaw ang adunahan. Ikaw ang adunahan karon, pero sa inigsunod mata ni mo, wa kakabalo, ikaw na pod ang manginahanglan. Ug sa atong pagpangalagad sa Ginoo, okay? Ang sukdanan sa Ginoo is always humility. And we will receive God's reward in His own perfect time. Ato madawat ang reward nga gikan sa Ginoo in God's perfect time. Sometimes, naay mga tao nga nag-alagad, labi na sa simbahan, nga nawala na lang sila diri nga kalibutan. Wa na nila makita, ma-enjoy ang rewards ilang pagpangalagad. But it does not matter. Nganuman, tungod kay in God's perfect time, okay? Ihatag na niya nga reward. Dili man ma-enjoy sa maong tao nga nag-alagad, pero sa sunod nga generation. Mao gini kanunay akong idasig sa inyo ha. Kamo nga mga ministers karon nga generation, tarunga inyong pagpangalagad sa Ginoo. Nganuman, tungod kay mauni inyuhang legacy ani nga simbahan. Wa lang mo siguro kabalo karon kanang mga gagmay nga mga bata, mga batan-on uban nga mga Sunday goer lang, pero kanunay nang nagatan-aw sa inyo ha. Siguro ang uban sila nagsulti nga, gusto ko maparehas ni Ate Loida, kanindot kay mo sayaw na, gusto ko maparehas ni Ate Alden, kanindot kay mo kanta, gusto ko maparehas ni sa mga ushers kanang mag-greet og mga tao. Galingkod lang na sila diha ga-observe. But mao na nga ang challenge sa ato nga atong tarungon atong pagpangalagad. Kana bang
we need to finish well sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Ignay mong tapad, finish well. Finish well ba? Humana og insakto ang imuhang pagpangalagad. Dili kay na human ang imong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay niundang ka. Ano ba? Tungod kay na backslide ka. Lain kay na nga kuan eh. Lain kay na nga ending sa atong pagpangalagad. Ha? Kinsa ninyo diri gusto nga mag-alagad sa Ginoo hangtod silang kinabuhi. Pataas kamot. Pero wag dili magsalita ng tapos, ha? Depende gid gyapon na sa inyo. Nasa inyo ang remote control ana. Kahit sayon na kayo na ilitok. Sayon na kayo na ilitok. Nga, gusto ko, mag-alagad ko sa imo, Lord. Hangtod, matiguang ko. Pagkasunod si Mana, ni undang sa ministry, kinasilo sa iyang kauban, habadihe. Wala itong bantayan. Kung gusto di ay nato nga mahuman o insakto atong pagpangalagad sa Ginoo. Then, number 1, let us be faithful. Pag matinadaanan ta. Ikaduha, let us have humility. O ikatulo, ang atong pagpangalagad para sa Ginoo. Amen? Tinuod ang inyong pagpangalagad dili para sa mga leaders nini nga simbahan. Kana common kay nga rason nga nag-serve man ko kay dili man aron nga malipay si bishop pero dili malipay ang mga pari pero nag-serve ko kay para sa Ginoo. Tinuod, mao na kasagara at sultin niyo, di ba? Mabe na. That is true. But let us remember, no? Let us remember that faithfulness and humility are essential things sa pagpangalagad. Kung wala ka ng duha, then lisod sa imong pagpangalagad. No? Example. Example. Dili na siya kanang tinuod gina example. Ganang suguon mo bishop, ignon mo bishop nga, bishop, pamunit sag sagbot na bishop. Daw be example lang. Daw be example, basuko si bishop. Dili ano mo imong sugoon? Ana ba? Nga bishop ko. Pwede sad ang ayan sugoon si bishop sa mga anak kamusad. Ayun nagawata. Example ra to siya. What I'm saying is sometimes kung medyo nakaangat na tagamay sa pagpangalagad, dapat dili kita malimot nga alagad ra pud ta. Nga all the more nga niangat ta sa pagpangalagad, all the more nga mangalagad ta. Ha? The greater the responsibility you have, the greater a servant you are, the greater the responsibility ang naa sa imo. Nakoy kauban sa boarding house sa una, mingon gito siya. Nagtrabaho siya sa usa ka kanang kumpanya sa sakyanan for 20 years. For 20 years, ang iyang posisyon ahente ra gyapon. Gi-ofera na siya sa kumpanya nga i-promote siya nga manager kay qualified kay siya, pero iyang gibalibaran. Ngano man, tanawa, unsay ang rason, ingon siya, di ko na siya magpa-promote kay kung magpa-promote ko na siya, daghan naman kayang buhaton. Dako lagi ang sweldo pero daghan naman ko na yung buhaton. Di na siya maka-enjoy og Sabado og Domingo nga rest day. Man di siya magpa-promote, man mag-ugot siya sa gamay nga sweldo pero gamay ra buhaton. Ha? You may not understand right now, okay? And one day, God will promote you. Kung tinuoray bitaw ta mga lagad sa Ginoo, i-promote man ta sa Ginoo. Okay? I-promote ka sa Ginoo. God will cause the increase in your life. But, okay, sometimes, tungod kinahadlok ta sa responsibilidad nga dala sa maong promotion, maong dili na lang ta. Okay? Lord, dire na lang ko permi sa CR, Lord, manghinlo. Ha? Imbis nga i-promote na ka sa Ginoo nga mahimong buta na to mahimo kang membro sa proclamation or sa ushers ministry pero dili ko Lord kay kuan Lord labi na kanang tawagon ka pag clergy dili ko Lord kay daghan kay responsibilidad sigig pasimbahon dili mas ana dili ko Lord kay ako ipamisa dito sa Kiabagat. Ha? Samot na yung acolyte. Say magtulod-tulod kinsay mo uban sa Kiabagat. Maro kayo kay di man mo uban kay igang man didto. Man ang akong gibuhat karon, handpick ikaw ha, ikaw uban dito sa Kiabagat. Wala sila mahimo.
Di ba? Dili ra ko magkuan. Dili ra ko mag-assist sa mga pari. Kamura diya sa mga deacon kay mga bag-o pa man mo nakasulod sa ministry. Saan natin mga biases ba? Inyo ba mga ministry leaders, inyo ba nang ginahimo sa inyong mga kauban nga ang mga bag-o pa dili pa pwede makasulod ani nga kuan unless nga pangpadol mo. Mura mo ka ng mga gangster bitaw nga di pa ka membro ani nga kuan ha. Dili pa until nga sumbagaon sa kauna ipadol aya ka ma-welcome ani nga grupo. Dili ana. We have to humble down because God really hates the proud. Kaya nga naman, if we start nga naa na tay garbo, parehas na tagdagway sa yawa. Ikaw, gusto ka, yawa ang tawag sa imo. Kung yawa, serve ka karong Domingo, anak, sugot ka, yawa ang tawag sa imo. Para ito sa istorya, baga itong sa pare, nga naalaan og yawa. Okay, ang pare, naabot sa yung kapilya, pero naka-civilian siya, o niya, naniabot nga membro, nga kuan, nga manilhig, gigna niya ang pari. Wala ka balong membro nga pari dito. Ningon siya nga, dong, tabangin sa ko dong be, manilhig dire. Kay mo magmisa na karong alas 8, hapit na sa gumisa, aron inig-abot sa pari, hinlo na. So, wala po ditingog ang pari. So, tabang sa hinlo. Paghuman, ningon din siya nga, dong, muli sa ko dong, kay aron magpreparar sa misa. Siya nga, ako pod nay. O niya, pag abot sa alas 8, nakurat ang tigulang kay kato yang nakita nga lalaki nga nauban nagpanilhig, mo dayon pare. Insang yawa. Insang nga yawa. Ingon ang pare nga, dili ko yawa nay, ako si Father. Kaingon ng pare, di ko yawa nay, ako si Father. Sorry Father, mo ka nagsaba nga kuan. Ingon ng pare nga, kung nagsulti dai ko nimo nga pare ko, nga naman, nabaday mausab. You know? That is why, ay may ginanaa ha, kailan magin mo na mo. That is why, let us be reminded always nga Jesus is our great example sa pagpangalagad. Whether nagtrabaho ka, okay? Labi na kung magtrabaho ka, di man imposible nga ang imong pagtrabaho nimo, imong tan-awon ba nga mura kang nag-alagad sa uban. Kaya usahay ang uban magtrabaho, kaya ang apas, kwarta lang yun. Nga naman mag-apil-apil ko na nga trabaho, nga di naman ako na trabaho. Mora man niya akong job description, Nga naman nilhig naman akong apil, nga wala man labot sa akong trabaho. Di ba? Ampador kita usahay. Jesus is our great example. Nga no, trabaho din na niya. Nga mamatay sa cross para sa ato. At first, Jesus resisted, Lord, if possible, kung mahimo lang, kuhaan ning kupa. Take this cup away from me. Pero, tungod sa iyang humility, but let your will be done. Ang imong kabubuton mo ay matuman, Amahan. So, let God's will be done. And at the same time, let us remain humble sa itong pagpangalagad. Amen? Announcements.